Teacher, ang akda ni Liwayway ay Arceo. Hay naku, Amelita. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ilang beses ko rin ba dapat ipayo sa'yo na huwag kang maging isang guro. Ewan ko ba sa'yo, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Tignan mo nga, pagod ka na at konti pang sinasahod mo sa pagiging guro. Ina, huwag na po kayo mag-alala sa akin. Ito po ang buhay na ginusto ko. At masaya po ako sa pagtuturo. Kaya hayaan at tunawaan niyo na lang po ako. Ay naku, Amelita. Yan na lamang ang lagi mo sinasabi sa amin. Hindi ka marunong makinig. Ang gusto ko lang naman sa'yo ay tumulad ka sa mga kapatid mo. Bakit hindi mo sila gayahin? Asensado na sa buhay wala nang iniintindi pa. Hindi tulad sa propesyon na pinili mo. Nagtitiis ka. Ganun na lamang ang laging eksena ng mag-inang si Aling Rosa at si Amelita. Matagal nang tutol si Aling Rosa sa napiling propesyon ng kanyang bunso. Nais ni Aling Rosa na maging katulad ng mga kapatid ni Amelita sapagkat sa kanya, hindi titulo ang pagiging isang guro o pagtuturo. Ngunit sa kabila ng lahat, masayang ipinagpatuloy ni Amelita ang kanyang propesyon. Wala po ba si Binibini o Amelita? Oo, wala pa siya. Anong oras na? Kapag-uwi na lang kaya tayo. Tara na, mag-uwi na tayo. Nakalipas ang isang oras, si Amelita ay dumating na sa silid-aralan. Oh, Binibini Amelita, nandito ka pa rin pala? Nakauwi na yung mga estudyante. Hala, sige, magano ka na, libre ka na, baka bigyan ko ng gabi sa iyong pag-uwi. Ay, gano'n po ba? Hindi ko na pala namalayan ng oras. Gagabi na pala. Nawili kasi ako kumuha ng mga aktibidad at aralin para sa aking mga estudyante. Pasundo iho, maupo ka muna. Nais mo ba ng ilang may inom habang hinihintay mo sa Amelita? Mukhang matatagalan ka pa sa paghihintay sa kanya. Alam mo naman ang batang yan. Masyado niya mahal ang kanyang trabaho. Ilang beses ko na rin siya sinabi na lumipat ang trabaho, pero wala. Hindi niya naintindihan na ang mga sinabi. Maraming salamat po. Kung yun na po ako intindihin, ayos naman po ako maganda para kay Amelita. Kahit gaano po katagal, hintayin ko po siya. Ay nako, Osmundo, ako natutuwa mula sa narinig ko sa'yo. Kaya talaga botong-boto ako sa'yo para sa aking anak. Kaya ikaw ang gusto kong pangasawa ng bunso kong anak si Amelita. Mauro, alam ba na pinagkasundo na ako ng aking ina na ipakasal kay Osmundo? At hindi ko alam aking gagawin. Paano kaya iyon? Nagawa yun ng iyong ina. Hindi ako papayag na mailiyo ka niya sa akin. Huwag kang papayag na ipakasal ka kay Osmundo. Kung gusto mo, tayo na lang ang magpakasal. Siya si Mauro, ang kapwa-guro ni Amelita na kalaunan ay ang kanyang naging kasintahan at lubos na nakakaunawa sa kanyang karanasan bilang guro sa pampublikong paaralan. Mabuhay ang bagong kasal! Dahil sa naganap, nagkaroon ng maitim na plano si Osmundo laban kay Mauro. Makinig ka mabuti sa sasabihin ko at siguraduhin mong wala makakalam sa mga sinabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, ang ipapagawa ko sa'yo ay may malaking halagang kapalit. Ginoong Osmundo. Ano po ang iyong may pag-utos at gagawin ko po ito na maayos? Ay, dapat lang. Dapat lang na magawa mo ito na maayos at siguraduhin mong wala makakalam sa mga sinabi ko sa'yo. Kilala mo ba si Mauro? Ang isang guro sa pampublikong paaralan. Gusto ko patayin mo siya. Gusto ko mawala na sa bayang ito. Tama ba yung narinig ko? Ipapapatay sa akin ni Ginoong Osmundo si Mauro. Napakabuting tao niya at minsan niya na rin pinagmalasagitan ng aking anak. At hindi ko magagawa sa kanya yun. Grabe. Tunay nga ang asensado ng buhay ng aking mga anak. Magaganda ang kanilang mga bahay at wala akong masabi sa kanilang tagumpay. Habang nakakita akong magandang buhay ng aking apat na mga anak, hindi ko maiwasang maisip ang bunso kong anak na si Amelita. Ilang beses ko na siyang sinabihan na huwag magpatuloy sa pagtuturo, ngunit pinagpatuloy pa rin niya. At ang malala pa, nagpakasal siya kay Mauro.
Nasa 7 buwan pa lamang ng pagkadalang anak ni Amelita at Mauro noong ipinanganak ang kanilang anak na si Rosalinda. Amelita, kumusta ang aking mo? Kulang sa buwan si Rosalinda, kaya kailangan niya manatili dito muna sa ospital. Yan na nga ba sinasabi ko kaya tutulong kay Mauro? Niwala nga rin pera kung gusto sa ospital para sa akin apo na si Rosalinda. Kawawa naman ang aking anak, inay. Natapos ko na ba sa iyong gawain na sa linda? Lumipas ang 5 taon, lumaki si Rosalinda ng isang mabait at matalinong bata. Isang araw, nagbalik si Osmundo sa probinsya. Rosalinda, may pagpapita ako. Nagkaroon ng pagkakataon si Osmundo na makilala niya si Rosalinda at magaan ang loob niya dito. Nandito na tayo sa asyenda, Rosalinda. Napakaganda at napakalaki naman ng iyong asyenda, Osmundo. Pinaghirapan ko to. O tara na, baka hinanapan ng iyong mga magulang. Sige po, tara. Tuluyan ang tumira sa ibang bansa si Osmundo at kinalimutan si Amelita. Aba, inay, kising pa pala kayo. Oh, ano nga pala? Pakamusta ang iyong pakiramdam? Okay ka na ba? Mabuti na ba ang iyong kalagayan? Maraming salamat, anak, sa pag-aalala mo sa akin, ha? Hindi na lang ako dinalang ng mga kapatid mo. Puro pera lang ang binigay nila sa akin. Masyado na silang busy sa mga trabaho nila. Patawarin mo ako, anak. Wala pa yun, inay. Ang importante ay gumaling ka. At lagi yung tatandaan, mahal na mahal kita at hindi kita papabayaan. At sila ay naging isang masayang pamilya.